Good morning guys. So today is February 21, 2025. So dun pala sa mga magbe-birthday dyan, no? Guys, happy birthday. Especially sa daughter ko, happy birthday. At sana bigyan pa talaga ng habang birthdays. At saka yung tinatawag na yung mga blessings to come. Okay? So, actually, may nag-request sa akin, no? Last Monday. Kaso hindi ko nabigyan ng pansin at hindi kaagad ako nakapag-vlog kasi sa nature ng work namin talagang pukpukan minsan, no? Talagang hindi mo siya maisisingit. So, ngayon, ginawa ko tong short vlog na to para tugunin yung request niya. Kasi ang request niya naman ay tungkol sa tinatawag na, sabi niya, The Legend Boy, hindi ba masamang mangarap? At lahat ba ng pangarap ay natutupad? Actually, magandang tatanungan, maganda yung request na binibigay niya sa atin. At gusto ko lang tugunan, no? Yung mga katanungan niya. Actually, maraming salamat nga pala doon sa nagbigay sa akin ng katanungan. At eto, pasensya na, medyo na-delay yung pagbibigay ko sa iyo ng kasagutan. So, eto yon. Actually, sa usaping tinatawag na pangarap. Actually, yung pangarap, guys, ayan yung tinatawag na walang bayad dyan. So, lahat ng tao ay pinapayagan o pinapaintulutan na mangarap. So, ibig sabihin, free ka, malaya kang mangarap. Ano ba yung pangarap mo sa buhay? Kasi may kanya-kanya tayong pangarap eh. Ano bang gusto mo na maybe someday na dumating sa punto na umangat yung buhay mo, magkaroon ka ng ganitong bagay na pinapangarap mo sa buhay, o mapagtapos mo yung mga anak mo, mapalaki mo ng tama. Ayun yung tinatawag na mga pangarap. Iba-ibang pangarap, no? Iba-iba. Maraming klase yan, guys. Okay? Ngayon, eto naman tayo, pupunta naman tayo sa sinasabi na nangarap ka. Ito ba'y matutupad? Ayun ang big question. Big question yan, guys. Ngayon, ang tanong ko, maibibigay ba sa iyo yung pangarap na minimiti mo sa buhay? So, ayun yun. So, maaring hindi. Maaring maibigay. So, ganito yan, guys. Katulad na nabanggit ko kanina, hindi naman masama ang mangarap. Lahat tayo ay pwedeng mangarap, pero lagi natin tandaan, huwag tayong umasa na 100% na lahat ng pangarap natin ay ipagkakaloob sa atin. Bakit? Ganito yan. Hindi tayo pwedeng mangarap na nakaupo lang. Nakatayo ka lang, nakahiga ka lang, nangangarap ka, maybe someday ito ako. Paano kung hindi ka kumikilos, guys? Ayun ang malaking question eh. Ayun ang malaking question. Hindi naman ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon o yung sa taas na ikaw ay bigyan o ibigay niya yung tinatawag na hinihiling mo sa Kanya. Kasi kung hindi Kanya nakikita na kumikilos, ano ba yung pagkilos? Eto. Ang pagkilos, guys, hindi yung sasabihin natin pagkilos, gawaing bahay. Hindi yan. Pagkilos, alinsunod doon sa sinasabi na ginagawa mo. Ano ba yung pagkilos mo? Siyempre, gagawa ka ng effort. Magsumikap ka. No? Magsumikap ka, guys. Kasi gusto mo ng ganitong bagay. Nakaupo ka lang, nakahiga ka. So, paano, no? Paano maibibigay sa'yo? Kumbaga, napaka-imposible, no? Yung mga bagay na gano'n na maibibigay sa'yo na ikaw ay
walang ginagawa. So, maraming bagay na pwede natin gawin. Okay? Kasi, yung mga ilan dyan kung mapapansin ninyo na simple lang yung buhay. Marangyang buhay. Yung iba, mga marangyang buhay, no? Yung sinasabi kong simple lang yung buhay, andyan ay normal kumakain sa 3 beses sa loob ng isang araw at walang sawang, no? Walang sawang magtrabaho kahit na sa initan, talagang kayod talaga sila, kayod. Kasi gusto niyang mangarap na mapagtapos ang kanyang mga anak. Okay? Pag sinabi nga, ano lang ako wala akong tinapos. Ayun na nga wala nga tayong tinapos So, ibig sabihin, wala tayong tinapos, uupo na lang tayo. Ayun ba ang gusto natin sabihin, guys? Hindi ganun. Hindi ganun. Maraming mga paraan na dapat nating gawin. Kasi, kita nyo yung mga iba nasa lansangan. Kita mo yung mga e-bike, o nagpapadyak-padyak dyan yung sidecar, o nag-grab. Actually, kung titignan natin yan, guys, maraming pinapaaral yan. Maraming pinagtapos yan. Kala mo, ganyan-ganyan lang yan. Nagtitinda ng taho, nagtitinda ng mga gulay, o nagtitinda ng kung alin-alin dyan, kung ano pa naman ang binibenta niya, no? Kaya nga, hindi rason o dahilan na sasabihin natin na ayoko na mangarap kasi wala naman akong tinapos, wag. Pwede tayong mangarap, guys. Kaya nga sabi ko nga, paano natin matupad to Siyempre, una, sa panalangin sa Panginoon. So, siya lang naman talaga magbibigay lahat Siyempre, sa panalangin mo, hindi lang naman nananalangin ka, tapos na yun, hindi. Gagawa tayo, guys. Gawa tayo ng paraan. Marami namang paraan dyan Huwag tayo lang maiya kung ano lang yung dapat nating ginagawa o yung trabaho. Huwag natin ikaiya yun. Kasi kung alam natin yung ganong klaseng pamamaraan na may bibigay natin o may puprovide natin yung mga pangangailangan ng pamilya natin, hindi dapat ikahiya. Kaya nga, ini-encourage ko kayo, na ano man ang estado mo sa buhay, ikaw man ay nagtapos, o ikaw naman ay undergraduate, o sadyang hindi ka tumungtong doon sa sinasabi na pag-aaral sa kolehiyo. So guys, kung gusto natin mamiti o marating yung tinatarget natin, sabayan lang natin ang pagsisikap. Ang pagsisikap kasi, ayan yung bagay na nilulutas yung mga suliranin mo, no? Kumbaga, salat ka sa pera at hindi mo ma-provide yung pang-araw-araw, pero hindi ka naman baldado. Ibig sabihin yan, nakakakilos ka ng malaya. Wala kang mga tinatawag na health condition na masasabi natin na hindi ka ina-allowed o hindi ka pinapayagan na magtrabaho. Hindi yon. Ngayon, kung alam mo na ang sarili mo, kaya mo magtrabaho at wala kang tinapos, o sabihin na natin may tinapos ka. May mga ganun kasi, may mga tinapos na tinatamad, na ayaw na talaga magtrabaho. Kumbaga kung ano na lang yung papatak bukas sa makalawa, kontento na. Which is mali yung guys, napakamaling gawain yun. Kapag tayo ay kaya pang magtrabaho, ibig sabihin yan, kaya mo pa, no? Itaguyod yung pamilya mo o sarili mo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Maghanap ka ng bagay na alam mo na makakatulong sa pamilya mo. Ayun yun Kasi nga, sino bang hindi nangaharap sa buhay ng maganda? Lahat naman tayo nangangarap. Ayun nga lang, may mga bagay na may mga iilan talagang hindi pinagkakaloob o hindi binibigay. Hindi nangangahulugan na tayo ay galit sa Panginoon dahil taimtim tayong nananalangin sa Kanya at humihingi ng awa, gabay, at biyaya na ibibigay niya. Pero guys, hindi lang sapat yung taimtim na panalangin Bigyan natin ng actual na gawa.
Actual na nga, magtrabaho tayo kasi ando na yung taimtim na pananalangin mo eh. Kapag ikaw ay nagtrabaho, so siyempre nakikita ng Panginoon na, oops, talagang makayod to, umulan, umaraw na andyan. So, magugulat ka na lang guys sa pang-araw-araw mo at sa pang-araw-araw na baon o tuition, no? Ng mga anak mo ay napuprovide mo sa ganung pamamaraan, sa simpleng trabaho. Kaya nga, huwag nating sinusinuhin yung mga nagtitinda dyan ng balot, nagtitinda dyan ng taho, no? Nagtitinda ng mga sigarilyo, may mga maliit na karinderya, o may mga tinatawag na talagang lumalabas lang ng mga tricycle, taxi driver. Alam niyo guys, mas matitindi pa nga yan yung mga bagay na ganyan sila. Kumbaga guys, ayan yung mga maraming napagtapos, no? Sa koleyo. So ibig sabihin, malulupit yung mga anak rin yan. Kaya nga, ako guys, may makita ako na ganyan klase naglalako o nagtitinda. Actually, natutuwa ako eh. Kasi guys, sa akin, nakikita ko yung ginagawa ko noon, guys. Kasi ako, simple lang ako guys eh, yung nangyari sa buhay ko. Ang panalangin ko lang, elementary ako, ang panalangin ko lang lagi, nagdarasal. Kumbaga, hinubog kami ng magulang namin eh. O, magdasal kayo bago matulog, bago kumain. Basta, lahat ng dasal nyo ay matutupad. Siyempre ako naman, hindi ko naman alam pa yung sabayan ng pagsisikap, hindi yun. Basta nanalangin lang ako, Lord, Panginoon, sana bigyan mo kami ng TV, bigyan mo kami ng rep. Kasi nakikita ko sa mga kaibigan ko, may mga rep, may TV. Hindi naman ako yung umaasa na bigyan mo kami ng ganito at higitan pa namin yung kapitbahay. Hindi. Sapat na sa akin na magkaroon kami ng ganon, TV, rep, tontuwa na ako niyan. Ngayon, actually nagkaroon kami ng rep. At nagkaroon kami ng TV. Yung rep namin na binigay sa amin, ako Diyos ko, naubos yata yung pera ng nanay ko sa pagpapagawa ng rep. Antindi ng manggagawa o yung technician. Laging sinasabi, prion, ang sakit. Eh, siyempre yung nanay ko, nagtitinda lang kami, o sige, prion, karga ng prion. Pinalamig lang ng konti, may sira na naman. Kumbaga, hindi naman talaga namin nagagamit. Guys, hindi namin nagagamit. Pero, andoon. Kumbaga, pinagkaloob, no? Yung TV naman, eh, siyempre, uso naman yung TV, black and white, normal yon. Tapos, yung manual, nililipat yung mga channel, di ba? Binigyan din kami yun kasi yung brother ko nga, nakapag-Saudi. So, yung mga pinaglumaan, binigay sa amin. So, natutuwa rin ako. Kaso, may mga instances naman, siyempre, kapag binigyan ka naman ng gamit, hindi mo naman dapat pulaan yan, pasalamatan mo. Kasi, yung binigay naman sa amin TV taga, super pasasalamat ko talaga sa brother ko. Kasi may TV kami. Ngayon, yung TV namin, actually, ano yun eh, lalagyan mo siya ng tinidor. Alam niyo ba yung tinidor? Natututukan mo yung pitan. Pag tinutukan mo yung pitan, kasi minsan hindi na-tune sa tama eh. Kakalangan mo ng tinidor para yung pinaka-channel niya. Kasi pag ginanon mo yung pitan, yun, lilinaw. Pero pag tinanggal mo yung kamay mo, lalabo, maraming static, no, na pumapasok. Kaya lalagyan namin, kakalangan namin yun ng tinidor. Tututukan ko lang yun. Itutune ko lang yun, yung tama. Minsan, pag nakukuha ko, natsatsambahan ko, yun, maganda yung panood namin. Pero pag hindi, Diyos ko, minsan ang hirap-hirap itune eh. Napakahirap. Pero natutuwa ako. Kasi nga, bakit ako natutuwa guys? Kasi yung panalangin ko na simpleng bagay natupad. Kaya nga, ayun nga yung sinasabi ko sa inyo guys eh. Na sabi nga sa akin talaga ng mother ko, na actually ang panalangin sa pang-araw-araw ay
ito ay dinidinig ng Panginoon, no? Pero hindi nangangahulugan na tayo ay laging nananalangin, andyan lagi yan, hindi. Darating ang time na ikaw ay lalaki. Kaya nga, ito sabi sa akin ng magulang ko na yung pinapaaral ko sa inyo na inihiram ko lang yung tuition sa Bombay, huwag niyong sayangin, sabi sa amin. Huwag niyong sayangin kasi hindi ko naman kayo nakikita na pumapasok, ano ginagawa niyo sa eskwelahan. Basta ang sa akin ay tiwala. So guys, actually, pasok na pasok sa damdamin ko yun eh. Kumbaga, as in, no? Yung magulang mo ba na magbigay sa'yo ng ganung bagay, parang ang hirap sa side ko guys na lokohin yung magulang ko na nakikita mo na yung mga kinalakihan ninyo kung saan ba nanggagaling yung tuition sa eskwelahan. Kumbaga, napakasama ko namang anak kung ako ay magpapabaya o tinatawag na magbulakbol, no? Kaya guys, ang ginawa ko talaga, kaming dalawa ng brother ko nag-aaral talaga. Kasi sabi ko lang sa sarili ko na, Lord, sana etong ginagawa ko, etong course na kinukuha ko, sana Lord, gabayan mo ko. Kasi wala akong kaalam-alam sa pagsisiman, gabayan mo ko Lord. Kasi actually kinuha ko GRCO, kumbaga radio officer na sa ngayon wala na talaga, na phase out na yun na phase out na. Pero bago siya na phase out, natutuwa naman ako, at least nagamit siya. Kumbaga pinagkaloob naman sa akin ng Panginoon. Kaya nga, ibabalik ko lang, no, sabi nga natin yung hindi masama ang mangarap, no? Hindi masama ang mangarap, guys. Kasi nga, sabi nga natin pag nangangarap tayo, sabayan natin ang gawa. Ayun yun. Hindi naman nangangahulugan, bakit ako? Trabaho ako ng trabaho. At nagdasal na ako, nangarap ako, hindi pa rin natupad. Guys, ang Panginoon may binibigay sa atin, bawat isa sa atin. Binibigyan tayo ng ganong sitwasyon o ganong estado ng buhay, pero dapat natin pasalamatan, guys. Bakit kamo? Tayo ay mapalad, no? Mapalad tayo doon sa ilan na talagang sobra-sobra kung saan kukunin yung pang araw-araw nila na kakainin, no? Ngayon, kung sinasabi natin na bakit ako tama-tama lang, nagdasal na ako, gumawa ako, pasalamatan mo. Bakit? Hindi ka nagutom Hindi ka nagutom. Kumbaga, ito yung bagay na blessing pa rin sa'yo na hindi ka dapat maghinanakit sa buhay. Ngayon, sabihin na natin, ganun pa rin, napatapos ko lang yung anak ko. Blessing na blessing yun, napatapos mo yung anak mo. Kasi nga, kumbaga, tignan ninyo marami dyan na mga kakilala natin na tinatawag na may kaya sa buhay. May kaya sa buhay. Madali lang ang pera. Kasi nga, kumbaga, yung trabaho nila na napakaganda. So, tignan naman natin yung mga anak. Tignan natin yung mga anak. May mga iilan, hindi naman lahat. May mga iilan dahil nga sa dami ng pera, dahil sa luho sa buhay, at yung mga magulang ay kilala, no? Kilala sa mga tinatawag na magandang hanap buhay. Yung mga anak na pariwara. Ano ba yung napariwara? Guys, actually, may mga ilan na nababarkada, hindi na nasusubaybayan ng magulang. Nagbibigay lang sila ng financial assistance o tuition, baon, pero yung subaybayan yung anak, wala na ron. Wala na. Hanggang napariwara sila, guys. Nabarkada, pinasok ang droga, nawala na. Miserable ang buhay. Kaya nga, iba talaga yung sasabi na nangarap ka sa sarili mo, nagsimula ka ron sa walang-wala talaga. At sinabaya mo ng kilos o gawa. So, ayun yun Kumbaga, magkaroon ka man ng bagay na sinasabi natin na hindi naman lubos, no? Pag sinabi kasi lubos, yun talagang medyo angat na angat ka Kumbaga, ito yung bagay na ibinigay sa inyo sa atin ng Panginoon na
binigyan lang tayo ng tinatawag na tama-tama lang. Meron ka, hindi masasabing talagang sobrang gumagapang ka sa hirap, hindi yung kumbaga nairaraos mo yung pang araw-araw. Guys, actually ano yan yung tinatawag na concentration sa buhay, no? Yung pagko-concentrate natin, guys, kasi tayo naman actually kumbaga nabubuhay tayo, masaya na tayo na naipoprovide natin yung pangangailangan ng mga anak natin, no, ng pamilya. Kaya nga huwag na huwag tayong mangangarap, guys, ng tayo ay hindi kumikilos, maaring hindi ibigay sa iyo 'yan. O sabihin na lang natin na nangarap ka na hindi naman natupad, pero guys, may magandang bagay na ibinigay sa iyo. Hindi mo lang namamalayan o napapansin na ito palang blessing na binigay sa iyo. Kaya hindi mo na dapat magalit ka o magtampo ka, hindi 'yon. Kasi sabi nga natin ano ba ang gusto natin sa buhay? Siyempre, wala namang tao na nag-isip na mapariwara yung buhay. Gusto natin lahat ay organized, no? In good order kung tawagin. Kasi nga, kung tayo ay pinasok natin yung mga bagay na hindi naman dapat pasukin, katulad ng sinasabi natin na nangarap ka nga, dumating yung pangarap, binigay sa'yo. Okay, natupad. Natupad yung pangarap mo kasi nagsikap ka Pero guys, hindi nangangahulugan yung binibigay sa'yo ay lifetime. Paano kung halimbawang binigay sa'yo ng Panginoon dahil nagsumikap ka nga, pinakita mo talaga, hardworking ka, then maganda yung buhay mo. Paano kung pinasok mo yung tinatawag na hindi ka aya-aya? O sabi natin, nalulung ka sa droga, no? O nalulung ka sa sugal. Guys, eto ba yung sinasabi na yung pangarap mo ay hindi pwedeng mawala? Mawawala yan. Lagi mong tandaan, mawawala yan, guys. Kasi nga, hindi mo pinagpahalagahan. Binigyan ka ng time ng taas, ng Panginoon, na biyayaan ka na maganda, pero hindi mo dinala sa tama. Nasilaw ka doon sa biyayang binigay sa'yo. So, yung pangarap mo, ibabalik yan sa dati. Ibabalik yan sa dati. Posible na ikaw ay mamangha o magulat na bakit ganito? Dati meron akong ganito. Ngayon na andirito na lang ako. Ayun yun. Ayun mga katanungan sa sarili mo kasi sobrang inabusado mo yung bagay na meron ka. Hindi ka nakukontento. Ang dami mong ginagawa na hindi tugma o angkop doon sa mangyayari sa buhay mo. Kasi yung biyaya na binibigay sa iyo, guys, ito yung biyaya na hindi naman natin masasabing lifetime Hindi lifetime yan, guys. Kasi ang ano nga natin dyan mahalin mo yung mga blessings na dumarating sa iyo. Ilagay mo sa tama. Kasi nangarap ka na nga binigay na nga, natupad na nga sa'yo. Kaso ang problema nga lang, masyado kang nasilaw o kumbaga dinala ka ng pera, no? Dinala ka ng pera. Kasi maraming tao pag ikaw ay sinasamba mo ang pera, maraming tao na talagang pag lumaglag, lagapak. No? Kumbaga parang iniisip mo na hindi na mawawala yung yaman na tinatamasa mo sa ngayon dahil nagpagod ka nga, naghirap ka talaga, nanalangin ka, dumating na sa punto na eto na, hinarvest mo na, meron ka. Kaso, sa dami mong pera, marami kang ginawa na violation na which is hindi naman dapat, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, hindi mas sama ang mangarap, no? Walang bayad ang mangarap. At ito ay natutupad at maaring hindi natupad. Ngayon, kung matupad, ayun yung sinasabi ko, pasalamatan at gawin natin o dali natin ang tama, no? Yung tama lang, guys, kung baga, ano ba yung tama?
alam natin yon dahil tayo ay may hustong isipan na, nasa hustong gulang na tayo, na alam natin kung anong tama. Ngayon, dun sa mga iba na sinasabi nga paano yung iba na nangaharap na hindi naman natupad. Actually guys, yung iba na hindi natupad, actually may magandang ibinigay sa atin o sa inyo o kanino man, no? Na hindi lang natin alintana sa sarili natin. Parang inisip mo kasi, pangarap mo na magkaroon ng magarang sasakyan, malaking bahay, pero hindi natupad. Pero binigyan ka naman ng simpleng bahay, binigyan ka ng konting hindi sasakyan. Sabihin na lang natin, binigyan ka ng e-bike, kung ano man yan, pasalamatan mo. Kasi dati naman wala ka nun, di ba? So nagkaroon ka, ibig sabihin blessing yun na dumating. Kaya nga, kung ano yung tinatamasa natin guys, lagi natin tandaan, ito yung tinatawag na pasalamatan natin. Pasalamatan natin. Kasi nga, ito yung tinatawag na gift o biyaya na pinagkaloob sa atin na kung saan maliit man o malaki, dapat makontento tayo at pasalamatan natin yan. Kaya guys, lagi niyong tandaan, free o malaya tayong mangarap at ito ay walang bayad. Ang pangarap ay maaring ipagkaloob o maaring hindi ipagkaloob yung mga binabanggit nating pangarap. Pero lagi niyong tandaan, kung dumating sa punto na pinangarap mo isang ganitong bagay, hindi natupad, pero tignan mo, tignan mo yung anggulo na ibinigay sa iyo na kumbaga yung bagay na yun ay binigay sa iyo, ayun pala ay may magandang purpose para sa iyo. Okay guys? Kaya sana guys, nasagot ko yung katanungan mo, although hindi ko lang talaga natumbok ng tama, no? Pero lagi lang natin tandaan yung kasabihan, no? Yung kataga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So yun lang yung kasimple. Kaya sana etong short vlog natin at naibigay ko o nadaplisan ko yung katanungan ng nagre-request sa akin, no? Kaya guys, wag nating pabayaan ang sarili natin. Ano man ang estado, regardless kung ikaw ay may tinapos o wala, basta magsumikap lang tayo guys. Ang Panginoon patuloy na nagmamasid sa atin at magbibigay ng gabay para tayo ay tulungan, no? Wag lang tayong bibitiw sa pananalangin at yung trabaho natin, wag natin ikahiya anuman tong ginagawa natin. Tayo ay nasa lansangan, wag natin ikahiya. Kung ito naman ay nakakadulot o nakakapag-provide ng pangangailangan ng pamilya natin guys. Okay? Kaya guys, lagi lang natin tandaan, tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw na lagi tayong maging masaya, no? At ibigay natin ang best natin sa mga paraan na kung saan naayon sa ating buhay. Okay? So anyway, guys, salamat sa inyong lahat at shout out muna ako sa lahat ng mga tropa natin, sa mga Team Dalisay, sa mga ka-office mate ko dyan, and then sa mga crew namin on board, no? Sila Captain Binjola, Chief Engineer Loquias, Captain Flores, Captain Caprigas, Captain Rolio Raso, marami pa sila, mga kaibigan ko. Pasensya na hindi ko kayo nababanggit. At naway maging panatag at maayos ang inyong paglalayag at masaya ang barko at masaya kayong umuwi at masayang sumasalubong ang pamilya ninyo sa inyong pagbabalik. At doon naman sa mga nakabakasyon naming crew, na naway maging maayos ang medical ninyo at wala tayong tinatawag na mga major pending. Sana normal lang yung mga light na pwede nating masolusyonan o maklear natin. At shout out din ako sa mga tropang Rosewood, mga kaibigan ko rito. Sana sa panonood nyo ng vlog ay may mapulot kayo na magandang aral, no?
At anyway guys, maraming salamat at ako ay mamamalengke na. So ito yung routine ko every Saturday na lagi ako namamalengke. At ito ay talagang nakagisnan ko na guys, no? So anyway, maraming salamat sa inyo. Sana wala kayong sawang makinig sa mga short vlog na ibinibigay ko sa inyo. Sana maging maayos lahat ng buhay, no? At saka eto, ihahabol ko lang, shoutout din ako kay Chief Engineer Bete. Siya yung tinatawag na ayan ang salamin ng buhay ko, si Chief Engineer Bete. Kasi si Chief Engineer Bete actually nagmula talaga sa buhay na talagang masasabi natin na nagsumikap siya, no? So ayun yung batayan ko na sabi nga natin walang imposible basta gumawa ka. Kasi si Chief Engineer Bete talagang saludo ako, no? Kumbaga nag-aral mabuti sa kabila ng tinatawag na buhay na talagang masasabing salat sa hirap, no? Kumbaga talagang nagsumikap siya para itaguyod lahat ng narating niya, yung kinalalagyan niya. Talagang very happy ako, Chief. Kaya sa ngayon talaga, Chief, ikaw yung salamin ko na maging sinusundan ko yung yapak mo, no? Na maging maayos sa tao, maging magpakatotoo sa sarili at tumulong dun sa mga nangangailangan na hindi naman pinansyal, no? Tumulong ka kung ano yung pwede mong masabi o mga moral support. Yung mga pinansyal naman, ayan yung sinasabi na depende, no? Depende sa mga pangangailangan kung kakayanin naman, di ba? So anyway, maraming salamat sa inyo guys at see you on my next vlog. Bye.